Natapos ang kompetisyon at umalangaw ang tunog ng tambol sa training ground. Sabik na hinihintay ng lahat ang mga resulta. Seryosong sinabi ni Hamarayang, nagsikap ang lahat para sa seremonya ng pagpasok na ito, at ngayon, sa ngalan ng lahat ng 7 sangay ng pamilya, opisyal kong inanunsyo ang pagtatapos ng seremonya ngayon. Ang nanalo ay si Ha-seok-han. Nang marinig ang balita, iba-iba ang reaksyon ng lahat. Masayang nagdiwang si Myung-woo, nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan si GM Ran, at sobrang galit si Jo kaya nanginginig siya. Lumitaw din ang senior ng gabing iyon na may ngiti, sinabi niyang, "Congratulations, napakahusay mo." Magalang na yumuko si Seok-han, nagtataka, siya ang taong nagligtas sa akin, pero sino siya? Sinabi niyang, "Salamat." Nakita rin ng tao na naguguluhan siya, kaya nagpakilala siya. Medyo huli na para magpakilala ngayon, tawagin mo na lang akong Dangsan. Nang marinig ang pangalan, agad niyang naalala, sumigaw si Seok-han sa kanyang isipan, siya si Densan, Poison King Densan. Nakakabaliw ito, bakit nandito ang isang tao mula sa Sichuan Tang clan? Nagmamadaling bumati si Seok-han sa kanya, isang karangalan na makilala ka, pinuno ng pamilya Dang, Densan. Naramdaman ni Densan ang kanyang tensyon at sinabi, "Oh, huwag kang yumuko ng ganyan, ikaw ang bida ngayon." Itinaas ni Seok-han ang kanyang ulo at sinabi, "Salamat sa iyong pag-aalala." Pagkatapos niyang magsalita, sinabi ni Dangsan, "May gusto akong pag-usapan sa iyo. Malamang naabala ka pa rin ngayong gabi, kaya pagkatapos ng banquet, pwede ba tayong magkape?" Sumagot si Seok-han na may maliwanag na ekspresyon, siyempre, pinuno ng pamilya Dang. Nang gabing iyon, sa isang napakagarbong banquet, sinabi ng gabay, "Ang banquet na ito ay para sa mga nakapasa sa seremonya, kaya kumain at uminom kayo ng malaya, at pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa seremonya ng paggawad." Samantala, nakaupo si Myung-woo sa mesa, hawak ang elixir na nakuha niya salamat sa 6 na kahoy na tablet na ibinigay ni Seok-han sa kanya. Naisip niya na may luha sa kanyang mga mata, sa wakas, nagawa ko ito, nakuha ko ang kahangahangang elixir ng pamilya Dang. Naaalala ang mga ginawa niya mula sa pag-akyat sa mga puno hanggang sa paggawa ng mga bitag gamit ang mga lubad. Tingnan mo kung anong mga resulta ang naidulot ng mga pagsasanay na iyon na akala ko ay katawa-tawa. Lumingon si Han-woo sa gilid at sumigaw, "Kuya Seok-han, maraming salamat." Pagkatapos ay nakita niyang walang laman ang upuan sa tabi niya. Bumulong si Momo, "Ha, nandito lang siya kanina." Binuksan din ni Seok-han ang kahon ng elixir, nakaupo siya sa railing, hinahangaan ang elixir sa kanyang kamay. "Ano ang mga delicacies kumpara dito, Seok-han elixir? Kailangan kong subukan ito agad." Itinaas ang elixir, tiningnan niya ang espiritual na enerhiya na inilalabas nito at naisip, "Ito ang Seok-han elixir sa nakaraan kong buhay, titingnan ko lang ito, pero ngayon akin na ito." Biglang lumitaw si Mule sa likod ni Seok-han at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat at nagtanong, "Mukhang masaya ka, tama?" Sumagot din si Seok-han, "Siyempre, dahil dito, Seok-han elixir." Saka lang siya nagkaroon ng oras para mag-react. Lumingon si Seok-han sa likuran niya, "Ha?" Sa gabi, umalangaw ang sigaw ng isang tao at ang tunog ng pagbagsak ng isang tao. Tiningnan ni Hamukol si Seok-han na nahihirapang kumapit sa railing at nahihiyang sinabi, "Pasensya na, hindi ko inakalang magugulat ka ng ganyan." Umakyat si Seok-han sa railing, pinatatag ang kanyang paghinga at pagkatapos ay nagtanong kay Mule, "May gagawin ka ba dito?" Sumagot si Mule, "Gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo tungkol sa insidente sa seremonya ng pagpasok." Napansin din ni Hamukol ang bagay sa kanyang kamay, iyan ang Seok-han elixir, tama. Inabot niya para kunin ito, pahiram. Agad na hinayla ni Seok-han ang kanyang kamay, hindi hinahayaan. Nagpaliwanag si Hamukol ng naguguluhan, "Hoy, tiyuhin mo ako, Seok-han. Paano mo maiisip na ninakawin ko ang elixir na ito sa iyo?" Tinuya ni Seok-han at lumingon para umalis. Bumulong si Seok-han bilang sagot, "Kahit ano paman, ito ang Seok-han elixir at balak mo rin akong patayin, kaya kahit kunin mo ito, hindi kita maaabutan." Pagkatapos ay napagtanto ni Seok-han, "Kung gusto mo talaga,
Lumingon siya para tingnan si Mule at sinabi, "Kung gayon, kukunin mo na sana ito at tumakbo ng malayo, tama?" Buong pagmamalaking tinapik ni Hammerkohl ang kanyang dibdib nang makita niyang naintindihan niya, "Siyempre, mukha akong ganito. Pero hindi ako masamang tao at humihingi ako ng tawad sa pagsasabi ng mga labis na salita na iyon." Tiningnan ni Sokhan si Mule at palihim siyang sinuri, kahit malakas siyang martial artist, mukha pa rin siyang masyadong bata, mas mukha siyang kaibigan kaysa tiyuhin. Nagpatuloy si Muo, "Sa totoo lang, pumunta ako para hanapin ka dahil sa footwork ko." Ipinakita ni M sa kanya ang isang sample at sinabi, "Ang footwork ko ay tinatawag na Heavenly Lightning Divine Steps at gusto kong ipasa ito kay Sokhan." Nanlaki ang mga mata ni Sokhan sa gulat at sumigaw, "Ano? Ipasa sa akin?" Sa nakaraang episode, sinabi ni Hammerkohl, "Sa totoo lang, pumunta ako para hanapin ka dahil sa aking martial art." Kumikinang ang mga mata ni Hammerkohl at nababalutan ng asol na kuryente ang kanyang katawan. "Ang martial art ko ay tinatawag na Heavenly Lightning Divine Steps." At gusto ni Hammerkohl na ipasa ito kay Sokhan, na nagpagulat kay Sokhan, "Ituturo mo ito sa akin." Ngumiti si Hammerkohl at sinabi, "Ang Thunderclap Divine Steps ay isang teknik na ginawa ko at ito ang unang pagkakataon na ipapasa ko ito." Nagduda si Sokhan, "Pero bakit ako ang pinili mo? Maraming talentadong tao sa Chanman." Pagkatapos ay nagpaliwanag si Hammerkohl, "Dahil noong panahong iyon, ikaw ang unang taong kasing edad mo na hamarang sa isa sa aking mga espada." Idinagdag ng tiyuhin ni Sokhan, "At hindi ka rin nagulat at sinubukan mo pang sumalungat? Parang humaharap ako sa isang veteranong 30 taong gulang." Nakaramdam ng pagkabalisa si Sokhan at sinabi, "Ano ang sinasabi mo? Ituro mo na agad ang Thunderclap Divine Steps." "Sige." Nagpatuloy si Hamuko, "Kung hindi mo ito ilalagay sa iyong bibig agad, sino ang nakakaalam kung sino pa ang magkaka-interes dito?" Sa gabi, sa isang silid na puno ng nostalgia, sinabi ni Mule sa kanya na mananatili siya sa kanyang tabi, nagbabantay habang sinisipsip niya ito. Pagkatapos ay umupo si Sokhan at sinabi, "Kung gayon, magsisimula na ako." Naisip niya sa kanyang sarili, ang Origin Completion Pill na ito, na may napakalaking kapangyarihan, makokontrol ko ba ito? Sa nakaraan kong buhay, kinain din ito ni Hajo, pero ayos lang dapat. Pagkatapos ay inilagay ni Sokhan ang pill sa kanyang bibig. Bigla siyang sumigaw, "May mali." Nag-alala si Muko nang makita ito, "Sokhan! Sokhan!" Sigaw niya, "Sobrang init ng katawan ko." Dumudugo na ngayon si Sokhan, nanlalaki ang mga mata, "Sobrang daming inner strength. Parang sasabog ang katawan ko." Tumakbo si Mule para hawakan si Sokhan, sinasabing, "Bago mo lunukan, idara mo." Nang marinig iyon, naisip niya, "Sa wakas, nakuha ko ang Origin Completion Pill na ito, paano ko ay dudura ito ng ganito kadali?" Biglang may lumitaw na kamay sa tabi niya at sinabi ng tao, "Tama, Young Master Sokhan." Lumitaw siya, at sinabi sa kanya, "Sayang kung itatapon natin ang resource na ito." Pagkatapos ay gumamit siya ng isang uri ng teknik, na buo ito tulad ng isang spatial portal. Lumitaw ang isang notification mula sa kung saan, nagsisimula ng umapaw ang espiritual na enerhiya sa library, iniimbak ito. Naramdaman niyang sinisipsip ang enerhiya sa black hole, "Ang sarap." Sinabi ni Sokhan, "Napatitag na ang espiritual na enerhiya at mas makapal na ang aking inner strength." Sinasakop ng portal ang maraming espiritual na enerhiya. Sinabi sa kanya ni Young W, "Iimbak ko ang espiritual na enerhiya na ito sa library. Kapag kaya mo nang sipsipin ang natitira, ilalabas ko ito." Palihim siyang nagpasalamat sa kanya. Nag-alala si Muko, "Bigla kang bumalik sa normal, ayos ka lang?" Sinabi ni Sokhan, "Parang dumbbell ang aking inner strength." "Oo, dumbbell." Nagpa siya si Sokhan na subukan ang lakas ng kanyang binti, tinapakan niya ang kanyang paa. Pumutok ang sahig, ngunit parang masyadong malakas ang puwersa at lubha siyang natigilan. Biglang may dumating na langit na nagpapayanig sa lupa na tunog mula sa bubong, nagpagulat sa lahat sa paligid at nagpatingin sa kanila kung saan nanggaling ang tunog. "Ano iyon?" Nanggaling ito malapit sa lugar ng Third Young Master.
Pagkatapos ay sumugod ang ilang tao, "Third young master, ayos lang kayo." Pagdating nila, nakita lang nila si Hamukol na tumatawa ng malakas. "Oh, Sokhan, parang sinusubukan kang patayin ng origin completion peel. Sinubukan mo lang ihampas ang mukha mo sa kisame." Idinagdag ni Hamukol, "Hindi ako makapaniwala, siya pala ang tipo na susubukang ihampas ang ulo niya sa kisame, haha, na nagpahiya kay Sokhan." Sumigaw si Sokhan, "Huwag ka nang tumawa at ibaba mo ako." Sa isang maangin na gabi ng buwan, tinanong ni Sokhan ang kanyang tiyuhin, "Dito mo ba ako tuturuan?" Sumagot si Hamuko, "Siyempre, sinong kumpanya ang magpapasa ng mga turo sa isang martial arts training ground? Bukod dito, hindi lang basta kisame ito para sayangin ang ulo mo. Huwag mo nang pag-usapan ang insidenteng iyon." Nagtanong si Hamukol ng isang tanong, "Bago tayo magsimula, itatanong ko ito, ano sa tingin mo ang Thunderclap Divine Steps?" Sinabi ni Sokhan, "Ito ay isang napakabilis na footwork na gumagamit ng nakakatakot na inner strength." Kinuha ni Hamukol ang isang bato, kalahati lang ang tama. Itinaas ni Hamukol ang bato sa harap niya at sinabi, "Kung mabilis lang ito, bakit ko ito tatawaging ganyan?" Ibinaba niya ang bato at lumitaw ang isang malakas na bagzo ng kuryente. Bumagsak ito ng napakabilis, lumilikha ng napakagandang electrical aftershocks. Bumuo ang bato ng isang bilog, kumislap si Hamuko. Ito ay isang martial art na partikular na tumutulong sa atin na bumilis ng walang hanggan at mas mabilis pa sa kidlat. Hindi masyadong masigasig si Sokhan. Nagpatuloy si Sokhan, "Ito ay parehong kalamangan at kawalan. Kung patuloy kang bumibilis ng walang tigil, ang asul na pagbilis ay nagiging pulang pagbilis." Inihagis ni Mule ang bato sa lupa, "Kung gayon, magiging ganito ito." Bumagsak ito, tumatalbog-talbog. Nagpatuloy si Hamukol, "Kapag bumibilis, hindi kakayanin ng katawan ng tao, kahit ako, ang taong gumawa ng martial art na ito. Kung padalos-dalos mong bibilisan ito, tapos na ang lahat. Tandaan mo iyan." Sumagot si Sokhan, "Oo, naiintindihan ko." Tumayo si Hamukol, "Sige, magsimula tayo sa unang move na ito, matuto ka pagkatapos ko." Ang Thunderclap Divine Steps ay umaasa sa Trinity at sa Heavenly Earth Essence para kontrolin ang daloy ng Chi at higit sa lahat. Huwag mong pigilan ang iyong inner strength, hayaan mo lang na balutin ng Chi na iyon ang buong katawan mo. Naisip ni Hamuko, "Ang ganda ng gabay ko, hindi ba? Kaya ito pala ang pakiramdam ng pagtuturo sa isang disipulo. Kung na-activate nito ang lower danan sa kanyang katawan, kung nakilala ko siya ilang buwan ang nakalipas, malaki sana ang naging pagkakaiba." Tinanong ni Hama si Sokhan, "Iyan ang basic theory sa moves, naiintindihan mo?" Sumagot siya, "Oo, naiintindihan ko." Ngumiti si Aluko at sinabi, "Ang bilis mong matuto. Subukan mong gawin ito sa iyong sarili pagkatapos kong bisitahin ang main branch para makita kung paano ang iyong pagsasanay. Ang isang henyo na tulad mo ay kailangan lang magsikap ng kaunti, isang taon lang at magagamit mo na ito ng mahusay." Biglang naramdaman ni Hamukol na may mali. Nag-on si Sokhan ng isang game hack notification, "Thunderclap Divine Steps Progress 60%. Ang kuryente sa paligid ni Sokhan ay naglalabas ng maraming kuryente. Sinabi ni Sokhan sa kanyang master, "Ayos lang ba ito?" Nagnganga si Hamuko sa pagkamangha, "Paano yun posible?" Wala pang isang minuto siyang natututo. Tumalon si Sokhan sa hangin at naglabas ng nakasisilaw na sinag ng kuryente. Tumalon ng malakas si Sokhan sa hangin, hindi napigilan ni Moon na mamangha, paano niya ginawa ang Thunderclap Divine Steps. Nagpatuloy si Hamuko sa pagtuturo kay Sokhan, "Tama iyan, magpatuloy ka lang ng ganyan at mararamdaman mo ang umaapaw na enerhiya sa katawan mo." Masigasig na tinuturuan ni M sa ibaba si Sokhan, nakikita na napakadaling maunawaan ni Sokhan, bulalas ni Mok, tama ang pakiramdam niya, naiintindihan niya ito ng maayos. Ngunit hindi alam ni Hamok na walang naiintindihan si Sokhan. Nagel-lecture si Muko tungkol sa hindi naiintindihan ni Sokhan kung bakit sobrang nasasabik si Huko at hindi naiintindihan ang ipinapaliwanag niya.